panibagong araw, panibagong laban na naman. Woo! So ayun na nga mga katita, nasa Tanawan, Batangas pala kami para mag-celebrate ng Christmas party ng running team Calabarzon ko. Wow! 7 pala ako nakaalis mga katita para pumunta sa Bae, tapos doon na lang kami nakita nila Ate Malihan. Para doon kasi may kasama ako mga katita para pumunta sa Tanawan, Batangas kasi hindi ko nga yun alam. Sa totoo lang mga katita, hindi talaga ako aatin ng Christmas party kaso lang ay napilitan ako. Niyaya kasi ako ni Ate Malihan mga katita, alangan naman hindi ako pumayag, baka makurot pa ako sa puwet. Ay, doon na pala kami nakarating sa Tanawan, Batangas mga katita, tas nagutom kami, kumain muna kami sa McDo. Wow! Pagkatapos nun mga katita ay nag-antayan kami para makita namin yung mga ibang team namin. Nung nakompleto na kami mga katita ay nagsigsakaya na sila papunta sa venue namin, kami naman ay sumakay kami sa sasakyan ni Inay. Ang venue talaga namin mga katita ay sa Taal Lake. Woo! Kung makikita nyo naman mga katita, sobrang dilim. Ayan, muntik pa kaming maligaw. Char lang mga katita, niloloko lang namin si Coach Nick. Nung nakababa na kami mga katita, ayan, abala na ako sa pag-aayos sa sarili at tatakbo na ako ng 26 kilometers. Sumama pala ako sa LSD mga katita. Kung hindi nyo natatanong mga katita, alas 2 na pala yan ng umaga. Ayan, puyat na naman ang tita rin nyo. Ay, char. Pagkatapos namin mag-ayos mga katita, ay nagbilang muna kami kung iilan ang sasali sa LSD. Kung hindi nyo natatanong mga katita, ang meaning pala ng LSD ay long slow distance relationship. Ay, char. Long slow distance lang po. Yung iba kasi mga katita ay nagpaiwan kasi magluluto sila. Tsaka yung iba naman mga katita ay hindi kaya talaga yung puyat kaya nagpahinga muna sila. Buti na lang tita rin nyo, aba, sanay sa puyatan mga katita. Akala ko mga katita ang tatakbuhan namin ng 26 km ay puro patag, nako. Akala ko lang pala yun mga katita kasi puro paakyat, daig pa yung umakyat kami sa Mount Everest. Ay, char. Mukhang mapuputol na ata yung paa ko mga katita sa puro ahon. Buti na lang mga katita, nagkaya-kayahan ako. Ay, char. Napatigil pala kami mga katita dito sa Tagaytay Highlands. Nagpahinga muna kami ng konti. Ayan, nagdiretso na naman. Nang matapos na yung 26 kilometers. Alas 3 pasado na pala yan mga katita. Kung makikita nyo mga katita, walang bakas ng pagod yung mukha ko. Nako, diyan kayo nagkakamali. Dinadaan ko lang sa tawa at kwentuhan ng pagod ko mga katita para hindi ko maramdaman talaga. Buti na lang dito mga katita na part ay patag pero nakakatakot yung aso, sobrang dami. Kaya napapatakbo kami at napapatigil na lang bigla mga katita. Pero tuloy pa din ang laban mga katita. Ang kasama ko pala sa likod sa pagja-jogging mga katita si Ate Malihan, si Inay at ako. Meron ding motor na nasunod sa amin mga katita, nakating din namin kasi wala nga kaming flashlight, yun yung guide namin. Kasi mga katita, may mga part talaga ng daan na sobrang dilim at walang kailaw-ilaw. Pag nagkataon, baka mahigit kami ng wakwak. Ay, char. Easy jog lang naman itong ginagawa namin mga katita para ma-enjoy namin na kasama namin ng mga team namin mga katita. Ayan, kung makikita nyo mga katita, puro tawa ko kasi gawa ng kalokohan ni Kuya Rapi. Itong mga kasama ko mga katita ay veterans na pala talaga sa pagtakbo, mga ultramarathoner po. Kung nagkataong paunahan nito mga katita, nako, iwan ang tita rin nyo. Kung hindi nyo natatanong mga katita, malakabayo silang tumakbo. Ay, char. Ewan ko baga mga katita kung bakit ko kinahiligan tong pagtakbo. Siguro nasanay na lang ako mga katita. Araw-araw kasing na-jogging kami ng kapatid ko para makapunta ng school ng maaga. Paano ba naman mga katita? Sobrang layo ng school namin, tapos hindi pa uso yung tricycle. Wala ding jeep na nadaan mga katita, puro van lang. Probinsyang-probinsya kasi yung amin mga katita, kaya ang hirap sumakay. Dagdagan pa din siguro yung pagkahilig ko sa pagtakbo, gawa ng paggalit ng nanay ko, hinahabol ako ng palo. Kita rin nyo kasi matigas din ang ulo. Ay, char. Nung grade 4 ako mga katita, dun ako namulat sa tinatawag na sports. Woo! Naalala ko pa nga dati mga katita, di pa uso yung sapatos, nakayapak pa kami habang natakbo. Ang sinalihan ko pala nun mga katita ay 100 meter dash. Ayan, bida-bida. Nasa isip ko talaga nun mga katita, basic lang ang 100 meter dash. Ay, hindi pala. Sumama pa loob ko nun mga katita, gawa ng puro sugat yung paa ko, gawa ng limestone. Kung hindi nyo natatanong mga katita, pangatlo pala ako sa 100 meter dash. Pagkatapos nun mga katita, nilapitan ako ng isang coach, tapos tinanong ako kung sasali pa ba ako para sa finals mga katita, kaso inayawan ko, gawa ng puro sugat na nga yung paa ko mga katita. Pagkatapos nun mga katita, bumalik na kami sa room kung saan kami napa-assign. Tapos, after naming mag-lunch, ay may laro na high jump mga katita.
Ewan ko ba mga katita kung bakit ako ganun? Feeling ko pag alam ko yung isang bagay na kaya kong gawin, sinasalihan ko. Kaya nung sumali ako mga katita, nakita nila yung potential ko sa pagtalon. Ayan, nakapasok ang tita rin niya. Tanda ko nun mga katita, umabot ako ng zone. Hanggang sa tumungtong ako ng grade 6 mga katita, yun pa din yung nilalaro ko. Tapos nung high school ako mga katita, nagkataon na entram sa amin, may fun run. Ako yung na first dun mga katita. Hangang-hangang mga teacher sa akin mga katita, kaya kinuha nila ako para mag-present ng school namin. Lagi din akong nananalo sa aming barangay mga katita, lalong-lalo na pag cash at saka bigas yung prize. Ngiting tagumpay, lagi ang tita rin nyo. Woo! Ayun na nga mga katita, kung makikita nyo, inumaga na nga ako kakakwento. Ay, try. Last 400 na pala yan mga katita, kaya itinodo ko na. Sa wakas mga katita, nakabalik din sa aming venue. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda talaga ng view dun sa may taal. Wow! First time ko pala makapunta din mga katita. Ayan, na-enjoy ko talaga. Alas 2 kami nakaalis mga katita, tapos magsi-6 na kaming nakabalik. Ayan, tumigil muna ako mga katita. Tingnan nyo naman yung view. Ang ganda talaga. Di nakakasawang tingnan mga katita. Kung hindi nyo natatanong mga katita, ang Running Team Calabarzon o RTC is a runner-friendly team sharing the love and passion for the sports of running. O diba mga katita? Sino ka ba? Pagkatapos mga katita, dumiretso na pala ako dun sa aming kubo para kumain ng sopas at gutom na nga ako kakatakbo. Ito naman si Kuya Rapi, kanina pa nagre-reklamo. Kinulang ata siya ng 26 km, gusto ng 44 km. Ay aba, sadyang malupit talaga. Habang kami ni CJ mga katita, pagod na. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa mga katita. Ayan, kumain na talaga kami. Bahala na kayo dyan sa subo ko. Pagkatapos ko kumain mga katita, ayan, busog na ang bituka. Kung makikita nyo mga katita, konti lang yung umattend, mga 200 mahigit kami. Siguro may ginagawa sila mga katita. O di kaya yung iba mga katita may trabaho. Habang hindi pa nagsisimula yung team building mga katita, nag-ikot-ikot muna ako. Sinulit ko talaga yung pagpunta ko mga katita. Itong Tal Lake mga katita, para siyang Sampaloc Lake, marami ding tumatambay. Wow! Maganda talaga dito tumambay mga katita, lalong-lalo na kung gusto mo mapag-isa o gusto mo makapag-isip ng mabuti. Ay, char. Pagkatapos kong mag-ikot dun sa taas mga katita, bumalik na ako kasi maya-maya ay mag-uumpisa na yung team building namin. 8 kasi mag-i-start yung team building namin mga katita, kaya dapat ay naandoon na. Habang ako'y nag-aantay mga katita, ayan, nanood muna ako. May namimingwit kasi dun sa gilid mga katita. Woo! Kasi pag nagkataong madami siyang huli mga katita, makakapag-uwi ako. Ay, char. Tinanong ko nga si kuya dyan mga katita kung madami ng huli. Sabi kasi simula niya pa lang. Naku, ayaw lang magbigay. Ay, char. Napag-isip-isipan ko na nga mga katitang bumalik at magsisimula na nga pala kami. Kung makikita nyo mga katita, nagsasalita na pala si Coach Nick, tinatawag na ang lahat. Para makapagbuo na daw ng grupo mga katita. Di na nga ako makapag-antay niyan mga katita, mukhang madugong bakbakan talagang labanan ng bawat grupo. Nangati pala kami sa 3 grupo mga katita. Ang una ay red, pangalawa ay blue, at ang pangatlo ay yellow. Sabi ko nga sa sarili ko, mga katita, bahala na kung saan akong group, basta ibibigay ko yung best ko. Woo! Tinawag na nga dyan isa-isa mga katita kung sino-sino ang blue, red, and yellow. Ako'y napabilang sa blue mga katita. Pagkatapos kaming mag-grupo mga katita, binigyan kami ng 5 minutes para mag-isip-isip ng yell. Dahil naging Girl Scout ang tita rin nyo, ayan, madami akong naisip na yell mga katita, kaya itinuro ko sa grupo ko. Tinanong ko muna sa kanila mga katita kung okay lang ba yung yell kong napili. Ay okay lang naman sa kanila mga katita. Naging kasama ko pala sa grupo si Inay mga katita tsaka si Ate Tess. Tapos ako din yung napili nila para maging leader mga katita sa Team Blue.
Pagkatapos ng team building namin mga katita, in-announce agad ni Coach Nick kung sino ang nanalo. Kung sino kasi ang third mga katita, sila yung maglilinis ng venue at paalis na kami. Ina-announce pa lang yung points mga katita, kung ilang points yung first, second at third. Ayan na nga mga katita, kung makikita nyo, puro kabado ang mga ka-teammates ko. Akala ko talaga dyan mga katita, kami yung talo. Kung hindi nyo natatanong mga katita, ang nanalo pala dyan ay yellow team. Tapos pangalawa po kami at saka pangatlo yung red. Kaya yung red team po yung maglilinis mga katita sa venue. Nakaligtas na naman si Red. Ay, pagkatapos mag-announce ni Coach Nick mga katita na mahagi pala si Sir Mark ng mga mug mga katita para sa amin. Wow. Kung makikita nyo mga katita, ang daming natuwa. Pagkatapos nyan mga katita, ay nagsikainan muna kami bago umalis. Pagkatapos namin kumain mga katita, naglinis muna ang red team. Pagkatapos ng lahat ay umalis na po kami. Sumakay pala kami sa sasakyan ni Ate Grace mga katita para bumaba sa Kalamba. Habang nasa loob na ako ng sasakyan mga katita, di maiwasan talaga na inaantok na talaga ako. Pero gising pa diyo ako. Paano pa naman mga katita, wala pa akong tulog tapos nag 26 kilometer pa ako. Tapos sumali pa ako sa team building mga katita. Kung hindi nyo natatanong mga katita, alas 2 na pala yun ng hapon mga katita. Kahit nakakapagod mga katita, at least na-enjoy ko. Hanggang dito na lang mga katita. Bye-bye!